Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 991. Ang matandang mag-asawa ay mas natakot nang makita nila ang kanilang mga kalalakihan na nahuhulog. Isa-isa sa kanilang paligid. Ngayon ay naintindihan nila na si Fane ay tunay. Nagbibigay sa kanila ng isang pagkakataon upang mabuhay. Gayunpaman, huli na para sa mga panghihinayang. Mamatay. Sa isang flash, lumitaw si Fane sa pagitan ng matandang mag-asawa na nagwawalis ng kanyang tayback sa A. Pabilog na paggalaw. Ang pagkilos ay nabuo ng isang nakakatakot na talim ng hangin, nahuli nito ang ilaw. Sa isang galit na glint. Ang matandang mag-asawa at halos 10 ng pamilya Low. Lahat ay nahuli sa loob ng radius ng pag-atake. Bang bang bang. Lahat ng lumipad sila pabalik at lumapag sa lupa na may mabibigat na thumps, hindi na. Paghinga. Tatay. Nanay. Si Luisa ay naglabas ng isang sigaw nang makita niya ang kanyang mga magulang. Madali na pinatay. Ngayon lamang niya napagtanto na ito ay isang hanggal na desisyon na. Dalhin ang kanyang mga magulang sa eksaktong paghihiganti. Hindi lamang niya nakuha ang kanyang paghihiganti, ngunit pinangunahan din niya sila sa kanilang pagkamatay. Sa isang iglap, halos 100. Nang kanilang mga kalalakihan ay namatay, kalahati lamang ang naiwan. Hindi walang paraan. Ang ilan sa mga Low. Ang mga mandirigma ng pamilya ay nanginginig ang kanilang mga ulo ng masigla. Natakot sila sa ang paningin ng mga bangkay ay nakadikit sa buong lupa. Tumakbo. Si Fane ay bumagsak ng isa pa. 2 blades ng hangin, at higit sa 100 ng lalaki ang nahulog sa lupa. May hindi. Kunin mo na, at gulong sa paligid at bumagsak. Whoosh whoosh. Whoosh! Sila na at ang iba pa ay gumawa ng ilang mga hakbang pasulong at pumatay pa. Mga mandirigma. Bang bang. Si Kane at Luisa ay pinatay din. Tungkol lamang sa A. 12 ng mga lalaki ang naiwan sa dulo, nakatakas sa bawat pulgada ng kanilang natitira. Lakas. Nabubuhay lang sila dahil si Fane at ang iba pa ay hindi pumunta. Pagkatapos nila, sa kabilang pasukan, maraming tao mula sa pabahay ng pabahay ay snaked upang panoorin ang kaguluhan. Ang laban ay nagdulot ng malaking raucous at naakit ang kanilang pansin. Kabilang sa karamihan ng tao, si Blake Knight at si Chana Scott ay nagbubuntong hininga ng ginhawa nang makita nila na si Fane ay clenched. Tagumpay. Hindi nila naisip na mahahanap sila ng pamilyang Low. Mabilis at tiyak na hindi nila inaasahan na si Fane at ang kanyang mga nakikipaglaban. Napakalakas. Pinatay nila ang napakaraming mandirigma mula sa pamilyang Low sa A. Flash. Ang pamilyang Low ay malakas, at marami silang mga tao. Gayunpaman, naipon nila ang lahat ng kanilang mga tropa para dito, at marami sa kanila namatay. Ang pamilyang Low ay mababawasan ngayon. Bukod dito, ang mga kaaway ng pamilya ng Low ay tiyak na magkakaroon ng pagkakataon upang maghayganti sa sandaling naabot ng balita ang Gin City, ganap na sinisira ang pamilya Low. Siyempre, ang pamilyang Wagner ay ginawa rin para sa ang ulo. Ang ilang pamilya ng Wagner, pati na rin ang ilan sa kanilang mga matatanda, ay namatay lahat. Dito, ang pamilyang Wagner ay wala na. Walang paraan. Ang pamilyang Low. Napakaraming mandirigma, at lahat sila ay pinatay. At iilan lamang ang mga bodyguard. Mula sa panig ni Fane ay nasugatan, ngunit wala sa kanila ang namatay. Ito ba kung paano ito lahat nagtatapos? Nagtataka ang kapayapaan kung ito ba ay isang panaginip habang pinapanood niya ang lahat. Mula sa malayo, sinulyapan niya ang kanyang lolo at ama na nakaupo sa tabi. Siya, ang kanilang mga ekspresyon ay iyon ng lubos na pagkabigla. Siya rin. Malakas. Ang matandang lalaki na si Chapman ay nagpahid ng isang layer ng filmang ng pawis sa kanyang noo. Hindi namin kayang pukawin siya, sinabi niya sa kanyang anak. Tandaan mo ito, huwag. Pukawin mo sila kahit ano pa. Sa ilang mga kalalakihan na ito, hindi nila kailangang maging takot kahit isang first-class aristokratikong pamilya sa lungsod ng martial arts. Dagdag pa ni Master Chapman, ano pa ang isang pangalawang klase na aristokratikong pamilya? Kabanata 992. Alagaan ang mga katawan. Ang mga labi ni Fane ay tumalikod sa isang mapait na ngiti kapag siya nakita ang mga katawan sa buong lupa. Nais niyang hanapin ang scale ng dragon. Nang hindi lumilikha ng isang raucous, at hindi niya nais na magdulot ng problema sa unang lugar. Hindi niya naisip na magtatapos ito ng ganito. Ang Wagner. Patay na ang pamilya. Bukod dito, maraming mga mandirigma mula sa Gin City ang namatay. Doon din.
Tila maraming makapangyarihang pamilya mula sa lunok na lungsod. Gusto ba ng mga mata sa kanya at sa kanyang pamilya ngayon? Gayunpaman, ngayon na siya. Naisip ang tungkol dito, maaaring hindi ito isang masamang bagay pagkatapos ng lahat. Hindi bababa sa mga pamilya na nag-set up ng isang bitag para sa kanya ay magiging mas maingat sa kanya pagkatapos nito. Insidente. Natakot ako sa napakaraming tao na sabay-sabay. Salamat sa Diyos. Lahat kayo ay malakas. Patay na tayo kung hindi man. Fiona at ang iba pa. Lumitaw mula sa bahay nang makita nila na naglilinis ang mga bodyguard. Ang mga katawan. Tinapik ni Fiona ang kanyang dibdib. Maliwanag na siya ay pa rin. Nakabawi mula sa pagkabigla. Nakapagtataka ka, tatay. Gusto kong maging kasing lakas. Tulad mo kapag lumaki ako. Tumakbo si Kylie, nakatitig kay Faye na may paghanga. Ang kanyang mga mata ay malaki at bilog at maganda. Si Faye ay hindi nagsasalita ng ilang sandali. Sa paningin, bakit mo pinayagan si Kylie? Sinabi niya kay Fiona at ang iba, hindi pa namin natapos ang paglilinis dito. Hindi dapat ang isang bata. Nakikita ang lahat ng ito. Ano ang mali doon? Hindi mo ba sinabi na ito ay ang lungsod ng martial arts, kung saan ang maraming pamilya ay nasa isang palaging pag-aalsa ng kapangyarihan, na may ilang pagtaas sa eminence at ang iba pa ay kumukupa sa pagiging malalim. Marami sa mga tao ang namamatay araw-araw. Ito ay normal. Paano mo maaasahan na haharapin siya? Hardship sa buhay kung hindi niya ito naranasan. Nakakagulat, Fiona. Sumagot, gamulong ang kanyang mga mata sa Fane. Hindi siya nagsasalita at hindi alam. Matawa man o umiyak. Ha! May katuturan iyon. At hindi siya ang hindi bababa sa takot. Napakabata ni Kylie, ngunit matalino siya. Tumawa si Skylar at kaya hindi makakatulong ngunit mapaglarong pakurot ang pisngi ni Kylie. Mula pa nang bumalik si Fane. Lahat ay may buong pagkain at magsuot ng magagandang damit. Ngayon, nagkaroon si Kylie. Maglagay ng ilang timbang, ang kanyang mga pisngi ay pinchable kaysa dati. Mayroon din siya. Naging patas at lumalaki ng mas kaibig-ibig sa araw pag nanakaw ang mga puso ng mas maraming tao. Karaniwan, nais kong maging kasing lakas ng sa iyo. Kapag lumaki ako, si Kylie heramt at tiniklap ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib. Puffing ang kanyang sarili upang gawing mas malaki ang sarili. Lahat ay hindi makakatulong. Ngumiti sa kanyang mga kalokohan. Di nagtagal, si Caleb at ang iba pa mula sa Quintan. Nahuli ng pamilya ang nangyari. Nabigla si Hunter nang siya narinig ito. Ang aking kabutihan. Mayroon silang dalawang mandirigma na kasing lakas ng siyam na star na hari ng digmaan, at lahat sila ay pinatay. Paano sila magiging napakalakas? Sa kabutihang palad naramdaman namin na may isang bagay na naka-off at hindi naghanap ng problema. Papatayin tayong lahat kung hindi man. Tama iyon. Lahat sila ay napakalakas. WHO. Alam na mayroong 4 na bihasang mandirigma sa kanila, lalo na si Fane. Ay! Narinig na pinatay niya ang 2 mandirigma na kasing lakas ng 9 na bituin. Mga hari ng digmaan. Bukod dito, hindi niya ginawa ang labis na pag-aaksaya ng isang solong hininga. Panipi. Bagaman alam nila ang sitwasyon sa loob ng ilang oras ngayon, si Caleb ay pa rin riling mula sa pagkabigla. Ang pamilyang Wagner ay mas malakas kaysa sa Quinten. Pamilya. Sila ay isang tunay na ikatlong uri ng aristokratikong pamilya, at wala na sila. Ganito lang. Samantala, ang pamilyang Low ay isang malakas na ilalim ng lupa. Pamilya mula sa Gene City, at sila rin ay napawi sa isang mata. Kabanata 973. Di nagtagal, ang balita na ito ay kumalat sa bawat sulok ng lungsod ng martial arts. Lunok ng lungsod. Ma, lolo, lola, ako maghihiganti ako sa iyo, sa ang ibang kamay, sa labas ng lungsod ng Swallow, nagdala si Dylan ng ilang mga bodyguard kasama siya, patungo sa direksyon ng Gene City sa isang kotse. Matapos ang 3 araw, dumating sila na bago si Fane. Nag-radiated si Joy sa pamamagitan nila na ang kanyang mukha ay halos hindi maaaring naglalaman ng kanyang kaligayahan. Master, mayroon akong mahusay na balita. Sa wakas mayroon kaming balita tungkol sa Dragon Scale. Nakatitig sila na kay Fane sa kanyang mga mata na puno ng tuwa at masayang tono ang kanyang tono. May isang malaking vilya sa labas ng lungsod ng martial arts, at narinig ko na ang isang lihim na auction ay gaganapin sa malaking vilya. Bukas ng gabi, isang maruming mayaman na nakatagong figure na lihim na nakipag-ugnay. Medyo may ilang mga mayayamang pamilya sa lungsod na inilaan upang tipunin ang lahat ng kilalang mga pamilya at negosyante na dumalo sa auction na kanilang inayos. There's only
One item to be auctioned and that is the dragon scale. Ganun ba? What do you think about this matter then? Fane's brows knitted as he queried. Sa palagay ko, hanggat ang problema ay malulutas ng pera. Kung gayon hindi ito isang problema. Ang iba ay marahil ay iniisip na ang scale ng dragon ay isang bagay na bihirang at karapat-dapat na itago sa kanilang pribadong museo para sa koleksyon. Nagtataka lang sila. Tumahimik sandali sila na at binigyan pa ng bagay ang bagay na ito. Naisip pagkatapos ay nagpatuloy siya, kaya nangangahulugan ito na ang scale ng dragon ay hindi talaga. Ibig sabihin sa kanila kaya't hindi sila gagastos ng maraming pagbid sa pera para dito. Panipi. Tumigil ulit sila na bago magpatuloy, sa makatuwid, sa palagay ko maaari tayong gumastos ng ilan. Pera at magbid para dito. Pinupukaw ni Fane ang kanyang ulo habang nakikinig siya kay Lana. Pagtatasa, sige na, pupunta ako sa iyo bukas at tingnan. Ngunit mula pa. Ito ay isang lihim na auction at ang iba pang partido ay inanyayahan ang iba sa ilalim ng talahanayan, hindi ko. Sa tingin mo ay madali para sa amin na makapasok, di ba? Tumanggaw si Lana. Yup, talaga. Ang iba pang partido ay nascan sa listahan at inanyayahan lamang ang mga may kakayahang. Upang lumahok, hindi makakasali ang publiko. Dapat mayroon kang kanilang invitation card sa ipasok ang lihim na auction. Kung hindi, imposibleng makuha ito. Ito. Mukhang ang tanging paraan upang makapasok sa auction na iyon ay ang paghawak ng isang tao. Invitation card noon. Matapos ang isang sandali ng katahimikan, sa wakas ay binuksan ni Fane ang kanyang bibig at iminungkahi. Mayroon akong plano sa isip. Gayon din, narinig ko na ang isang paanyaya. Pinapayagan lamang ng card ang 2 tao na pumasok, at ang ilang mga pamilya ay may higit sa isa. Card. Mayroon silang 2 o 3 mga card ng paanyaya. Ang mga pamilyang iyon ay maaaring magkaroon ng 4 sa 6 na miyembro upang pumunta sa lihim na auction na ito. Ang plano ko ay ito, maaari tayong lumapit. Isa sa mga pamilyang ito at bumili ng isang card ng paanyaya mula sa kanila, ano ka? Isipin. Malumanay na ngumiti si Lana. Ginawa niya ng maayos ang kanyang araling bahay. Malapit sa Fane tungkol sa bagay na ito. Tunog tulad ng isang mahusay na plano. Fane. Chuckled. Ito ay nangyayari lamang na pinamamahalaan kung malaman na ang pamilyang Chapman ay may 2 tulad na mga card ng paanyaya. Let's go to them and buy the card from. Sila, paano iyon? Iminungkahi ni Lana. Bilhin. Walang paraan. Peace Chapman. Sinubukan na matumbok sa iyo at Selena ng ilang beses. Kaya, hindi ako gumastos ng isang solong penny sa kanyang card. Hilingin ko lang sa kanya na bigyan kami ng isa. Si Fane chortled pagkatapos siya. Tiningnan ang oras. Huli na, umalis na tayo ngayon. Makukuha muna natin ang paanyaya. Card at pagkatapos ay pupunta ako sa villa bukas kasama ang iba. Fane at Lana. Agad na sumakay patungo sa direksyon ng malaking villa kung saan ang nabuhay ang Chapmans. Master, masama ito. Darating ang brat ay darating. Ang isa sa mga bodyguard na nasa tungkulin sa gate ay tumakbo sa bahay at naiulat ng malakas kapag ang mga Chapmans ay naghahapunan. Kabanata 994. Anong brat? Aling brat? Ang pinuno ng pamilyang Chapman ay sumigaw sa ang bodyguard na sumugod sa silid kainan. Nagkaroon siya ng magandang oras. Ang pag-inom kasama ang pamilya at biglang nabalisa. Natural na naramdaman niya ang isang flicker ng pangangati at ang kanyang noo ay nag-puckered. Ang brat, Fane. Hindi ba natin sila nasaksihan ng pumatay ng maraming tao mula sa pamilyang Wagner at ang Low pamilya sa ibang araw? Ang brat mula sa araw na iyon ay dumating dito kasama ang babae sa isang maskara. Ang boses ng bodyguard ay nanginginig. Minsan ay ipinagmamalaki niya pagiging bodyguard ng pamilyang Chapman. Marami siyang tiwala sa ang Chapman sapagkat, sa mga karaniwang kalagayan, walang nang-ahas na masaktan. Ang nasabing isang kilalang at makapangyarihang pamilya na kung saan ang dahilan kung bakit ang batang master. Si Chapman ay sobrang mapagmataas at snobbish. Gayunpaman, ang 2 tao na dumating sa tirahan ng Chapman ngayon ay nagpadala ng panginginig sa kanyang gulugod, siya ay timbangin ng pangamba. Ito ay dahil ang prowess ng labanan ay masyadong nakakatakot. Kung hindi niya alam ang lahat ng mga pangalan ng 9 na dakilang Diyos ng digmaan, sana ay pinaghihinalaang siya ay isa sa kanila. Ano ba? Bakit nandito ang 2? Ang pinuno ng Chapman ay nagulat sa balita na bumaril siya mula sa upuan. Siya ay matino sa lahat ng biglaang siya ay huminto. Pakiramdam ay tipsy o lasing.
Tatay, narito ba sila upang maghayganti? Ngunit, hindi. Pinalo na nila ako sa huling oras. Huwag mong sabihin sa akin na narito siya para sa kanyang babae. Ang kapayapaan ay kumikilos ng maayos kani-kanina. Sa paligid. Ngunit pagkatapos na marinig na si Fane ay dumating sa kanyang bahay kasama si Lana. Ang kanyang mukha ay naputi sa isang instant at ang kanyang mga kamay ay naging malamig at clammy. Matanda. Si Master Chaffman ay nagsalita pagkatapos ng pag-iisip ng ilang sandali, ito ay lubos na hindi malamang. Dumating sila rito para sa bagay na iyon, kung gayon, pupunta siya rito ng 2 araw. Nakaraan, bakit ngayon? Bukod, ang pamilyang Chaffman ay hindi isang ordinaryong pamilya, kami. Magkaroon ng napakaraming mga piling tao na mandirigma, kaya kung narito sila para sa problema, bakit lamang? Ang dalawa sa kanila, bakit hindi nila tinipon ang iba pang 4 na bihasang mandirigma? Ang pinuno ng pamilyang Chaffman, sa kabilang banda, ay nag-aalala na lampas sa mga salita. Ano ang alam mo? 2 lamang sa kanila ang dumating na nangangahulugang alam nila. Na maaari nilang talunin kami sa kanilang 2 lamang. Kung iyon ang kaso, hindi mo ba iniisip na mas petrolyo? Ang ulo ni Chaffman ay malakas na bumagsak. At pagkatapos ay nagpatuloy, hindi mo ba nakita ang iyong sariling mga mata sa araw na iyon? Fane. Nagtataglay ng higit na katapangan ng labanan kaysa sa matandang lalaki, at ang matandang babae ng ginawa ni Lo family. Ang matandang pares ng pamilyang Lo ay naaayon sa isang siyam. Star King of War. Ngunit ano ang nangyari sa huli? Parehong pinatay ni Fane. Ngayon, sasabihin mo sa akin kung gaano kakilakilabot ang Fane. Ang sulok ng matandang Panginoon. Ang bibig ni Chaffman ay hindi nakakontrol sa impormasyon. Gayunpaman, ang wakas, umiling pa rin siya sa hindi sumasang-ayon. Hindi, kung hinahanap nila. Nagkakaproblema, papasok na lang sila at papatayin tayong lahat. Bakit sila? Naghihintay sa labas at pinapayagan ng bodyguard na pumasok at mag-ulat. Matanda. Si Master Chaffman pagkatapos ay gulong ang kanyang ulo at humarap sa bodyguard. Lumabas ka. At hayaan ang 2. Tandaan, dapat kang magalang at magalang kapag ikaw. Makipag-usap sa kanila, maunawaan. Oo, Ginoo. Yumuko ang bodyguard at nagpunta. Off. Sila ay 2 malakas na tao, paano niya ito igagalang? Gusto niya. Hindi man lang alam kung paano at kailan siya namatay kung talagang nasaktan niya sila. Naisip ni bodyguard sa kanyang sarili. Di nagtagal, dinala sina Fane at Lana sa pamilyang Chaffman sa pamamagitan ng bodyguard. Hoy, matandang kaibigan ko, Fane. Totoong ako. Humingi ng tawad sa aking kawalang ingat na hindi ako dumating upang batiin ka. Hindi ko alam. Darating ka na, tunay na humihingi ako ng paumanhin. Pinag-aralan ni Master Chaffman ang 2 at yumuko sa harap nila habang humihingi ng tawad. Pagkatapos ay mabilis siyang lumingon sa isa sa mga tagapaglingkod at nag-utos, bakit ka pa nakatayo doon? Pumunta bago. Mga plato at mangkok, sasamahan nila kami para sa hapunan at ilang inumin. Ako na. Uminom ngayong gabi kasama ang mga malakas at makapangyarihang tao. Oh, Master Chaffman, itigil mo na, mabait ka. Hindi kami malakas o makapangyarihan. Panipi. Napangiwi si Fane at yumuko upang batiin din ang ibang partido. Na, kaibigan ko. Ikaw ay masyadong katamtaman. Ang episode sa araw na iyon ay kumalat sa buong lungsod ng martial arts, o hindi bababa sa mga pamilya sa paligid na ito ay nakakaalam ng lahat. Panipi. Kabanata 975. Ang Old Master Chaffman ay nag-chalk ng isang malawak na ngiti sa kanyang mukha. Hindi ginawa ni Fane. Mag-abala sa lahat ng formalidad at dumiretso sa paksa. Old Master Chaffman, narito ako para sa ilang bagay. Tulad ng para sa hapunan at pag-inom, hindi ako. Isipin na kinakailangan. Pagkatapos ng lahat, nagkaroon ako ng ilang mga hindi kasiya siyang sandali kasama ang iyong apo dati. Kaya hindi ko akalain na masisiyahan ako sa hapunan o pag-inom. Panipi. Ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Lahat ito ay hindi pagkakaunawaan. Kapayapaan ka agad. Chimed in with a awkward smile. Ang pangyayaring iyon ay puro A. Hindi pagkakaunawaan. Hindi ako ignorante at bastos, iyon ang dahilan kung bakit nangyari ito. Pero ako, talagang sasabihin ito, na ang 2 ginang Woods ay tunay na kagandahan. Kapatid. Fane, pinagpala ka na magkaroon ng kanilang 2 bilang iyong mga asawa. Naiinggit ako. Panipi. Agad na bumagsak ang mukha ni Fane sa kanyang mga komento. Siya ay nag-retort ng isang malamig ngunit kinokontrol na tinig, Miss Chaffman, una sa lahat,
huwag mo akong tawaging kapatid na si Fane. At hindi ka ba nang ahas na tumingin sa aking asawa? Para sa isang basurahan na katulad mo, hindi ako nais na magkaroon ng anumang uri ng relasyon sa iyo. Hindi man lang pinalaya si Fane ang mukha ng ibang partido, kahit na ang ibang partido ay mula sa isang kilalang tao. Pangalawang klase na pamilya sa lungsod ng Swallow. Naging pula ang mukha ng kapayapaan, siya ay napahiya na hindi siya makapaghintay na makahanap ng isang crack sa lupa at itago ang kanyang tumungo dito. Si Lana na nakatayo sa tabi ni Fane ay nakalista sa ang palitan at ang kanyang mukha ay agad na hinalikan si Pink. Hindi niya alam iyon. Mamaliit siya bilang asawa ni Fane. Gaano ito pinagpala? Ako ay diretso. Narito ako para sa isang seryoso. Narinig ko iyon bukas gabi, dadalo ka sa isang auction na hawak ng ilang hindi nagpapakilalang samahan, di ba? Inayos ni Fane ang kanyang mga glare sa Chaffmans. Ang ulo ng ang pamilyang Chaffman ay tumango bilang kapalit. Oo, tama ka. Natanggap lang kami. Ang paanyaya kagabi, hindi ko inaasahan na malalaman mo ito sa lalong madaling panahon. Ito. Tila walang maaaring maitago mula sa iyo, G. Woods. Hehe, ako. Lubos na isang tao na lumipat lamang sa lunok ng lungsod hindi pa nakaraan. Paano? Inihambing ko ang aking sarili sa isang pangalawang klase na pamilya tulad mo. Si Fane chortled noon. Dagdag pa, ang aking motibo ngayon ay napakasimple. Alam kong mayroon kang dalawang paanyaya. Mga card para sa auction na iyon, paano ang tungkol sa pagbibigay sa isa sa akin? Hindi ko kailangan. Dalawa, ang isa ay sapat na. Hindi ito dapat maging isang problema, di ba? Wow! Si G. Woods ay interesado sa scale ng dragon. Hindi ko nakita na darating. Mabuti walang problema. Mayroon kaming dalawang card, at masarap na ibahagi ang isa sa iyo. Master Chaffman. Nag-flip ang kanyang palad at isang invitation card ay biglang lumitaw sa kanyang kamay. Siya. Pagkatapos ay ibinigay ito kay Fane. Haha, Master Chaffman, tulad ng isang pronto. Ikaw talaga. Nagtataglay ng mga katangian ng ulo ng pamilya. Salamat sa card. Gayun din, inaasahan kong si Master Chaffman at ang iba pa ay panatilihin ito bilang isang lihim. Panipi. Ngayon, maaari ba nating patawarin ang ating sarili? Si Fane ay nagpakawala ng isang mainit na pagtawa, yumuko, at nagpasalamat si Master Chaffman bago umalis ang dalawa sa tirahan. Wow! Hindi ko asahan silang bigyan kami ng card ng madali. Parang si Master Chaffman ay hindi nakakaintriga. Matapos umalis sa tirahan ng Chaffman, sa pagbabalik, pinuri nila na si Master Chaffman mula sa ilalim ng kanyang puso. Gayunman, si Fane napangiti ng tuyo. Hindi sila mga tanga. Sa araw na iyon sa panahon ng labanan kasama ang Low at ang pamilyang Wagner, napansin ko ang kanilang presensya, pinapanood nila ang lumaban mula sa malayo, mula sa kabilang panig ng tindahan. Bagaman ang Chaffman pag-aari ng maraming mga piling tao na mandirigma, malalim sa loob alam nila na kahit na sila tinipon ng lahat ng mga malalakas na mandirigma na ito, hindi sila tatayo laban sa amin. Panipi. Ano? Pinapanood nila kami. Hindi ko inaasahan iyon. Dazed sila na. Kabanata 996. Kakaiba, si Fane ay partikular na dumating dito upang hilingin ang card ng paanyaya. Ito. Nangangahulugan na ang brat na ito ay interesado sa scale ng dragon. Sa sandaling ang dalawa. Kaliwa, si Master Chaffman ay hindi maiwasang mamotor ng malakas, ngayon mayroon lamang kaming isang card na naiwan, kaya dalawa lamang sa atin ang makakapunta sa auction bukas. Kami ay maswerte na si Fane ay hindi humiling ng parehong mga card. Ngunit, paano alam ni Fane tungkol dito? Hindi sila mga ordinaryong tao, hindi ba? Mga browser ng kapayapaan. Snap magkasama na may isang nakakagulat na hitsura sa kanyang mukha. Ang lihim na organisasyon. Ipinadala sa amin ang mga card ng paanyaya. Paano niya nalaman ang tungkol dito? Nangangahulugan ito na ang ibang partido ay dapat na naghahanap at nagtitipon ng impormasyon tungkol sa ang scale ng dragon. Kung hindi man, paano posible na malaman ni Fane ang tungkol sa mabilis ang auction? Ito ay sobrang kakatwa. Bakit siya magiging interesado? Ang dragon scale. Habang kami ay nag-iisip pa rin kung ang scale ng dragon na ito ay isang tunay na bagay o hindi, sinisiyasat na nila ito ng lubusan. Dapat sila magkaroon ng interes dito matagal na ang nakalipas. Naramdaman din ni Old Master Chaffman ang interes ni Fane sa scale ng dragon ay tiyak na hindi sa isang kapritsyo. Kung hindi man, hindi sana siya lumapit sa kanila para sa invitation card.
Lumipat lang sila rito hindi pa nagtagal. Oh, ngayon nakikita ko ito. Hindi rin. Matagal na, mayroong balita tungkol sa scale ng dragon at pagkatapos ay mayroong. Walang balita tungkol sa scale ng dragon. Walang nakakaalam tungkol dito. Ngunit si Fane at ang iba pa ay lumipat dito, narinig nila ang balita at dumating dito para sa dragon scale. Bigla, naintindihan ng kapayapaan ang sitwasyon na parang ilang matalinong espiritu ay nagmamay-ari ng kanyang katawan. Hindi kami kailanman narinig ang tungkol kay Fane at iba pa, dapat ay dumating na sila para sa dragon scale. At dahil sila ay mula sa ibang mga lungsod at napunta sila rito para sa scale ng dragon, ano ang ibig sabihin nito? Nangangahulugan ito na ang dragon na ito totoo ang scale. Dahil ito ay totoo, maaaring magkaroon ng isang dragon sa mundong ito. Panipi. Ano? Totoo si dragon. Ang Old Master Chapman ay nagulat sa impormasyon na nanlaki ang kanyang mga mata. Ang bagay na ito ay palaging isang alamat. Wala sa atin ang nakakita nito. Una kong naisip na ang lihim na auction na ito tungkol sa ang Dragon Scale ay isang pandaraya upang maakit kami at lokohin ang aming pera. Ngunit kung ang aming mga hula ay tama, nangangahulugan ito na ang Dragon Scale ay totoo. Mayroong talagang bagay sa mundong ito. Gayon din pa, sa card ng paanyaya, isinusulat nito na ang dragon na ito. Ang scale ay nagtataglay ng isang makahimalang epekto kung ibabad mo ito sa tsaa at inumin ito. Araw-araw, maaari kang mabuhay ng mas mahaba. Hindi ito 1 o 2 taon na mas mahaba ngunit mga dekada. Kung ang scale ng dragon ay talagang umiiral, hindi ba nangangahulugang ang makahimalang epekto? Totoo rin ba? Sa lalong madaling panahon naisip ni Master Chapman ang isang bagay at kaguluhan. Biglang kumislap ng maliwanag sa kanyang mukha. Ang mga mata ni Old Master Chapman, din nagsiwalat ng mga palatandaan ng kaguluhan matapos marinig ang mahimalang epekto ng dragon scale. Kung ito ay totoo, dapat nating subukang mag-bid para sa item na ito bukas. Pagkatapos lahat, ang mga auction ay tungkol sa pera. Ito ay isang kompetisyon sa kayamanan. Master. Si Chapman ay sumang-ayon sa kanyang ulo sa kasunduan. Oo, maraming kilalang pamilya. Dapat pag-iisip na walang bagay tulad ng dragon scale, hindi sa banggitin. Ang makahimalang epekto nito na isinulat sa card. Dapat silang nag-iisip. Iyon ay peking at isang pandaraya. At ang ilan sa kanila ay nais lamang na makuha ito bilang A. Koleksyon kaya, tiyak na hindi nila at hindi kayang gumastos ng sobra. Sa loob nito, sa kahulugan na iyon, ang aming mga pagkakataon upang makuha ang scale ng dragon ay hindi kapani-paniwalang mataas. Panipi. Hey! Natatakot ako na hindi iyon madali. Sa sorpresa ng lahat, kapayapaan sino? Tahimik na umiinom sa gilid malabo na nagambala sa isang malakas na pagtawa. Kung si Fane at ang kanyang mga tauhan ay dumating dito mula sa ibang mga lungsod lamang para dito. Dragon Scale, pagkatapos ay determinado silang makuha ito. Sa makatuwid, tiyak na si Fane makipagkompetensya sa amin sa auction. Ito ay isang auction, ang bagay lamang na mahalaga ay pera, at hindi kakayahan sa pakikipaglaban. Kaya, ano ka na? Takot na. Hanggat mayroon kaming pera at ang iba pang partido ay hindi, pagkatapos ay maging palabas namin. Ang Old Master Chapman ay hindi makapaghintay upang makuha ang scale ng dragon. Napakaganda kung maaari siyang mabuhay ng ilang higit pang mga dekada. Ang kinatatakutan ko. Kahit na nagbid kami para sa dragon scale at nakuha ito sa huli, ang iba pang partido ay halika at sakupin ito. Sa kasong iyon, hindi kami tugma para sa kanya. Ang kapayapaan ay nagpakawala ng isang tuyo. Ngiti. Ang tanging mga pamilya na hindi natatakot sa kanya ay maaaring maging una. Mga pamilyang klase sa lungsod na ito, sa palagay ko. Ang Old Master Chapman ay nai-render. Hindi nagsasalita. Ang sinabi ng kapayapaan ay totoo kung kukuha sila ng scale ng dragon. Matagumpay sa auction, at dumating si Fane at tinanong ito, magkakaroon sila. Walang pagpipilian kundi ibigay ito kay Fane. Kabanata 997. Kinabukasan, ang ilan sa mga pamilya na inanyayahan sa lihim na auction na ito ay hindi interesado sa lahat ng dragon scale, at ang ilan ay naisip na ito ay isang pandaraya. Sa makatuwid, ang ilan sa mga kilalang pamilya ay hindi napunta sa malaking bilya sa labas ng lungsod. Ngunit ang karamihan sa mga inanyayahang pamilya ay nais alamin ang katotohanan ng scale ng dragon, nagdala sila ng ilang mga bodyguard sa kanila at nagpunta sa malaking bilya sa labas ng lungsod. Parami ng parami ang mga tao. Nagtipon sa labas ng bilya, gayunpaman, ang may-ari ng bilya ay hindi nagbukas ng
Gates, sa halip, ang may-ari ay naghintay sa kanila sa labas ng villa. Sino ang ano? Inayos ang auction na ito. Paano maaring maghintay ang lahat ng tagapag-ayos sa labas? At hindi man lang bigyan kami ng isang lugar upang umupo. Gaano ka mapagmataas? Isang matandang lalaki mula sa galit na galit ang karamihan. Mapahamak tama. Binigyan lamang kami ng tagapag-ayos ng 3. Mga card ng imbitasyon, paano papasok ang aking mga bodyguard? 6 lamang sa atin ang makakaya. Pumasok. Ang isa pang taong nasa hustong gulang na tumayo sa tabi ng matanda ay maaaring hindi makakatulong ngunit sinumpa ng malakas. Nagdala siya ng tonelada ng mga bodyguard sa kanya. Dito, upang malaman lamang ang mga patakaran. Nagalit ito sa kanya. Hoy, batang master. Norton, tumingin doon. Maaari mo bang makita ang kagandahang iyon? Hindi ko pa siya nakilala. Hindi ba siya kaakit-akit? Sa kabilang panig ng karamihan, may ilang mayaman. Ang mga batang masters ay nagtipon, chilling at paninigarilyo ng sigarilyo. Isa sa napansin nila si Lana sa karamihan at ang kanyang mga mata ay naayos sa kanya, hindi kailanman lumiliko. Malayo. Ang batang master na si Norton ay tumingin sa direksyon na itinuro ng kanyang kaibigan. Lumiwanag ang kanyang mga mata. Holy F***, ang katawan ng sisiw na iyon ay napakaganda. Tumingin sa payat ngunit bumulusok na mga hita. Taya ko ang lahat ng mga lalaki ay magiging ulo sa mga takong. Para sa kanya, hehe. Batang Master Norton, maaaring hindi mo nakilala ang babaeng iyon. At tao pa ngunit hindi sila isang taong dapat mong gulo. Narinig mo na ba? Nang balita kung saan ang lahat ng mga miyembro ng pamilyang Lo at ang Wagner. Pinatay ang pamilya. Dapat mong marinig ang tungkol dito, di ba? Sila ang mga. Sino ang gumawa nito? Ang isa sa mga batang masters ay pinipilit ng mapait habang binibigkas niya ang iba pang mga batang masters. Mukhang siya ay isang tinek na rosas, isang magandang babae. Sino ang hindi mahipo? Matapos marinig ang balita, magagawa ng batang Master Norton. Hindi makakatulong ngunit mangot siya sa isang mapait na pagtawa. Siya ay isang batang master ng isang first class aristokratikong pamilya, kaya natural na maraming mga magagandang kababaihan ang mag-aalok ng kanilang sarili sa kanya na parang siya ay isang magnet na nakakaakit ng mga kababaihan ng walang kahirap-hirap. Gayunpaman, dahil nakilala niya ang napakaraming magagandang kababaihan, karaniwang magagandang kababaihan, ay hindi mahuli ang kanyang mga mata, ang kanyang aesthetic na lasa sa mga kababaihan ay natural na tumaas. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na matugunan ang napakaganda. Babae tulad nila na ngayong gabi, na ang babaeng ito ay sinindihan ng kaluluwa sa kanyang mga mata. Mabuti tila ang isang paglalakbay sa labas ng gabi ngayong gabi ay hindi walang kabuluhan. Hindi nagtagal. Sapat na, ang karamihan ay lumaki ng malaki at mas malaki, at ilang mga kawani ng kawaninang. Ang auction ay lumabas sa gate ng pasukan, at pagkatapos ay tumayo pa rin sa 2 hilera. Isa ng mga lalaki na may makapal na kilay at matalim na mga mata na binigkas ng malakas, pansin. Mangyaring, humihingi kami ng paumanhin para sa paggawa ng lahat na maghintay ng mahabang panahon. Ngayon na kami. Buksan ang mga pintuan at hayaan ang lahat. Mangyaring maglinya dito, at tandaan. Pinapayagan lamang ng isang paanyaya ang 2 tao na pumasok, ang natitira ay kakailanganin maghintay sa labas. Ang karamihan ng tao ay nakalinya sa mga pares tulad ng hiniling ng mga kawani, pagkatapos ibinigay ang invitation card at pumasok sa villa. Hayaan mo na. Itinapon ni Faye ang puwit ng sigarilyo sa lupa, binato ito ng mabangis upang maalis ang apoy. Pagkatapos lamang, lumakad siya papunta sa pasukan kasama si Lana. Kabanata 978. Matapos ibigay ni Faye ang card sa mga tauhan, pumasok siya at si Lana sa villa at ay dumating sa isang mahusay na pinalamutian na bulwagan. Sa gilid ng bulwagan, isang yugto ang itinayo. Pansamantalang para sa auction na ito at may mga dumi para umupo ang mga tao. Ang ilaw ay malabo, at ang kapaligiran ay nakapangangilabot, ang karamihan ng tao ay hindi makakatulong. Nakasimangot. Ang bulwagan ay agad na napuno ng mga tao, halos 100 sa kanila. Pagkatapos isang matandang lalaki na nakasuot ng isang charcoal black robe at isang mask sa kanyang mukha. Dahan-daang lumakad sa entablado. Nahuli ang blonde at makintab na buhok ng matandang lalaki. Ang mga mata ni Lana, agad na bumulusok ang mukha niya at bumagsak. Ito ba ang tagapag-ayos? Amerika. Bulong ni Lana kay Fane. Ang mga browser ni Fane ay magkasama sa eksena sa harap niya. Paano darating? Paano nahulog ang scale ng dragon sa mga kamay ng mga tao ng Amerika? Sa sandaling ito, sa sandaling natapos ni Fane ang kanyang huling
Pangungusap, daan-daang mga taong may itim na damit na pumasok sa bulwagan mula sa mga pintuan sa harap at mga pintuan ng gilid na nakapaligid sa lahat sa gitna ng bulwagan. Ano? Ang sitwasyon ng pagiging napapaligiran ng daan-daang napakalaki, itim. Ang mga damit na may damit ay may mga kilalang pamilya na nag-aalala. Oh, lahat. Mangyaring manatiling kalmado. Narito sila ngayon upang mapanatili ang order at tumulong sa auction. Huwag mag-alala. Binuksan ng matandang lalaki sa entablado ang kanyang bibig. Sa pamamagitan ng isang mainit na pagtawa at ang kanyang mga braso ay pinahaba, na nilagdaan ang lahat na huwag magpanik. Pagkatapos ay pinalakpakan ng matandang lalaki ang kanyang mga kamay, gesturing ang kawani upang ilabas ang item. Isang babaeng usherer ang lumakad papunta sa entablado na may isang plato sa kanyang mga kamay. Sa itaas. Sa plato, mayroong isang gintong scale. Iyon ang maalamat na scale ng dragon. Ang lahat ng mga titig na may mga sparkle sa kanila ay naayos sa scale ng dragon sa plato. I guess, mukhang mga kaliskis ng isda. Hindi ko masabi kung ito ay totoo o peking ngunit ito. Talagang napakalaking, halos kasing laki ng isang palad. Ang isa pang lalaki mula sa karamihan ng tao ay nagbulong. Na may labis na damdamin sa kanyang tinig. Brother Fane. Lana ay sumabog sa kagalakan na ang kanyang mga mata ay puno ng tuwa. Ito ang dragon. Scale. Siguraduhin na makuha natin ito. Tumanggaw si Fane upang kumpirmahin ang katotohanan nito. Kailan? Naisip niya ito, mahigpit na clenched ang kanyang mga kamao. Kung wala ang piraso ng dragon scale na ito, hindi niya ma-advance at higit na itaas ang kanyang pangkalahatang kapangyarihan ng labanan, kaya niya hindi dalhin ang kanyang lakas sa ibang antas. Ang scale ng dragon na ito ay tila mayroon maging isang kusang buhol sa kanyang puso. Ang kasalukuyang Fane ay nasa isang critical juncture ng pagsira sa kanyang katapangan ng labanan. Ang kanyang puso ay nagnanais na kunin ang dragon decal na ito. Haha, mga kababaihan at mga ginoo, tingnan, ito ang legendary dragon scale. Ang matandang lalaki ay mainit na pinalakas pagkatapos ay idinagdag, ay maniwala marami sa inyo na narito lamang upang makaranas ng bago, at karamihan. Hindi mo alam kung gaano kahalaga ang scale ng dragon na ito, at kung gaano kapaki-pakinabang. Ito ay hindi ito ordinaryong kayamanan tulad ng bihirang mga gemstones, ito ay isang tunay na kayamanan. Panipi. Matandang tao, paano mo mapatunayan na ito ay isang tunay na kayamanan? Kahit na ito ay isang tunay dragon scale, paano mo mapatunayan na mayroon itong mahimalang epekto ng ang pagpapahaba sa buhay ng tao bilang karagdagan sa pagiging medyo na kolekta? Hindi ba? Sinabi mo na mayroon itong ganitong epekto. Sa puntong ito ng oras, isang batang master ng isang pamilya ang tumayo at binigyan ng malumanay ang kanyang katanungan, gamit ang kanyang mga kamay sa likuran. Ang kanyang likuran. Kabanata 999. Tama siya. Kailangan mong patunayan ito at sabihin sa amin ang higit pa kung nais mong makakuha ng pera. Mula sa amin sa auction na ito. Ang isa pang batang master ay sumigaw ng isang sarkastiko na tono. Pumunta ako rito ngayon para lang makita ang bago. Ako ay isang batang master ng isang kilalang pamilya, mayroon akong iba pang mga prioridad, alam mo. At mayroon lang isang item sa auction ngayon, iyon ang scale ng dragon. Pumunta ako rito para dito. Hindi mo ako mabibigo. Tama ang batang master na ito. Haha, kami ay tiyak na hindi mapapasukan ang iyong pera. Ito ay sulit. Ang matandang lalaki ng Amerika na nasa entablado ay tumawa ng malakas sa batang master. Komento. Naniniwala ako na ito ay walang bago para sa lahat na sa mundong ito. Lahat ay palaging naghahanap para sa pagpapabuti at pagpapahusay sa kanilang combative area, nais ng lahat na maging master ng martial arts o kahit na ang panghuli grandmaster ng martial arts ng panahon. Ang totoong malakas na manlalaban. Nakuha ang mga pamamaraan ng pagpapahusay at lamang sa kaalaman ng ang mga pamamaraan na iyon, pagkatapos lamang ang isa ay maaaring maging tunay na malakas na manlalaban. Panipi. Tumanggo ang lahat matapos makinig sa pagsasalita ng matandang lalaki. Bilang mga mamamayan ng lungsod ng martial arts, naintindihan nila ang puntong ito ng malinaw. Binuksan muli ng matandang lalaki ang kanyang bibig at binubo ang mga salita sa isang mabagal paraan, at isang tunay na malakas na manlalaban lamang ang makakontrol sa chi sa kanilang katawan at pakawalan ito at gamitin ito upang atakein. Ang mga malakas na mandirigma ay bihirang, at kami tingnan ang mga ito bilang isang tao na lumampas sa antas ng panghuli. Grandmaster ng martial arts, ang nasabing isang tao ay karaniwang itinuturing na isang semi
Diyos, dahil maaari silang lumipad sa hangin. Sa oras na ito, isang matandang lalaki mula sa tumayo si crowd mula sa kanyang upuan at nag-jeered, bakit mo sinasabi sa amin? Iyon. Sino ang hindi alam tungkol doon? Sa pangkalahatan, ang mga karaniwang piling tao na mandirigma. Sa aming mga pamilya ay tulad ng mga majors at marshals mula sa militar, at ang mga matatanda ay tulad ng mga hari at reyna ng digmaan, at ang siyam na dakilang Diyos ng digmaan, hey, sila ang mga semi-god. Tama ba ako? Medyo marami. Tinawag sila mga Diyos ng digmaan sa katisiya, ngunit sa mga tuntunin ng kanilang katapangan ng labanan, sila medyo marami sa antas ng semi-god. Mayroong ilang mga semi tulad ng mga mandirigma sa lungsod ng martial arts, ngunit bihira sila. Mga mandirigma ng antas ng mga hari ng digmaan ay bahagyang higit pa. Ang matandang lalaki sa entablado ay sumakay sa kanyang ulo sa kasunduan. Pagkatapos ay hinarap niya ang karamihan ng tao at itinapon ang isa pang tanong, pagkatapos. Alam mo ba, ano ang antas sa itaas ng antas ng semi-god? Puzzlement at ang pagkalito ay naplaster sa mga mukha ng karamihan. Well, hindi sigurado tungkol doon. Panipi. Ang ilan ay nanginginig ang kanilang mga ulo. Narinig ko ang tungkol dito. Ang dating matandang lalaki. Mula sa karamihan ng tao ay muling nagsalita, sinasabing ito ay isang tunay na Diyos. Sa katunayan, mula sa ang pangalan nito, maaari mong malaman kung gaano kalakas, makapangyarihan, at nakakatakot sa labanan ng katapangan ng totoong Diyos. Ang isang antas na mas mababa ay semi-god, at ang panghuli antas ay tunay na Diyos, natural na tunay na antas ng Diyos ay mas malakas kaysa sa semi-god level. Haha, tama ka, mister. Ang matandang lalaki mula sa Amerika. Sino ang namamahala sa paghuhost ng auction ay nagsabi, alam nating lahat na pagkatapos ng digmaan sa pagitan ng Amerika at Katisiya, siyam na dakilang Diyos ng digmaan ang ipinanganak at may isa pang pag-iral sa itaas ng siyam na mahusay na mga Diyos ng digmaan, iyon ang kataas-taasang mandirigma. Isang taong may edad na mula sa karamihan ng tao ang biglang tumayo. Ang kanyang mga paa at sumigaw ng excited, ikaw ba sinasabi mo na ang kataas-taasang ito? Ang combat prowess ng warrior ay nasa tunay na antas ng Diyos. Hehe, ang matandang lalaki. Sa entablado chortled, napakakaunting mga tao na naabot ang tunay na antas ng Diyos. At sa palagay ko ang karamihan sa iyo ay hindi alam na sa mundong ito. Maraming nakatagong malakas, at makapangyarihang pamilya. Nakatira sila sa kalaliman. Mga bundok at malayo sa publiko. At ang karamihan sa mga tunay na mandirigma ng Diyos ay nakatago sa mga pamilyang ito. Ngunit, ang mga nakatagong pamilya na ito ay hindi makihalubilo. Ang mga magsasaka na tulad namin o makialam sa buhay ng mga pangkaraniwan. Ang matandang lalaki. Tumahimik sandali bago magpatuloy, kung tama ang hulaan ko, ang kataas-taasang mandirigma ng katisiya ay hindi naabot ang tunay na antas ng Diyos. Siya. Nasa rurok na ng antas ng semi-god at malapit ng masira. Abutin ang tunay na antas ng Diyos. Ang piraso ng scale ng dragon ay eksakto kung ano ang nahulog ng kanya. Ang mga sulok ng bibig ni Fane ay nakakagulat sa matandang lalaki. Pagsasalita, at ang kanyang mukha ay naging hindi kasiya siya. Ang mga mata ni Fane ay malabo at madilim sa parehong oras. Sino ba ang matandang ito? Paano niya ito malalaman? Sobrang tungkol sa kanya. Nahulaan pa niya ng tama ang tungkol sa kanyang antas ng katapangan ng labanan. Sinubukan ni Fane na masira ang antas ng semi-god ng maraming beses kamakailan. Gayunpaman, sa kasamaang palad, hindi niya maabot ang totoong antas ng Diyos. Siya. Naisip na bumagsak na piraso ng scale ng dragon ay eksaktong dahilan sa likuran niya. Hindi magagawang magtagumpay. Kabanata 1000. Nagbibiro ka ba? Ang scale ng dragon na ito ay nahulog sa isang tao. Haha, matanda. Maaaring hindi rin namin ganap na naniniwala ito kapag sinabi mo na ang bagay na tulad ng isda na ito ay A. Dragon scale, at ngayon sinasabi mo sa akin na ang scale ng dragon na ito ay nahulog sa A. Katawan ng tao. Ang isang tao mula sa karamihan ay hindi makakatulong ngunit mangutya. Hindi mapigilan, gumagawa ka ng mga kwento upang madagdagan mo ang halaga ng scale ng dragon na ito, hindi ba? Ngunit hindi kami tanga. Ang kwento mo rin. Nakakatawa, at hindi kami maniniwala sa iyo. Natatakot ako ngayon hindi mo ito maibenta. Scale of para sa maraming pera. Ang isa pang lalaki ay tumayo rin. Matandang tao, bakit? Sinasabi mo ba sa amin ang lahat ng ito? Ngayon alam kong may isang antas na mas mataas kaysa sa semi-god level, na siyang tunay na antas ng Diyos. Ang tao ng tunay na antas ng Diyos ay dapat
Kumuha na ng nangungunang posisyon ng sangkatauhan, di ba? Ngunit ano ang ginagawa nito? May kinalaman sa iyo na auction ng ang Dragon Scale na ito. Haha, syempre, doon ay isang masikip na koneksyon. Ang taong nagkaroon ng Dragon Scale na ito ay nagnanais ng isang pambihirang tagumpay sa kanyang katapangan ng labanan, at bumagsak ang scale ng dragon na ito. Sa kanya, sa makatuwid, natural na pinangangalagaan ng espiritual na enerhiya ng tao. Pati na rin, sumisipsip ng espiritual na puwersa ng mundo at langit. Ang dragon na ito. Ang scale ay isang tunay na kayamanan. Ang matandang lalaki ay nag-chuckled ng walang pag-asa. Ngunit, kung ikaw talagang iniisip ng mga lalaki na ang aming motibo ngayon ay upang auction ang dragon scale off. Pagkatapos kayong lahat ay mga idiots. Hahaha. Ang matandang lalaki ay nanunuya ng tuso. Oy, matanda. Tao, ano ang ibig mong sabihin? Niloloko mo ba kami? Dahil inanyayahan mo kaming lahat. Dito, bakit hindi mo ito auction? Paggawa ng aming paglalakbay dito para sa wala. Panipi. Ang isa pang taong nasa gitnang may edad ay bumaril mula sa kanyang upuan at galit na sigaw. Moherf asterisk sacker. Naglalaro ka sa amin, hindi ba? Kung gayon, kung ikaw, huwag ay auction ito, kukunin ko ito sa pamamagitan ng lakas. Ang isa pang matandang lalaki ay higit pa. Galit na siya talaga ay tumalon mula sa kanyang upuan at sisingilan patungo sa entablado. Maya-maya ay nakatayo siya sa harap ng matandang may edad na host at inikat ang kanyang braso. Itinapon ng isang mabibigat na suntok patungo sa host. Oh my, ang puwersa na ito at ito. Bilis. Ang kasanayan sa pakikipaglaban ng matandang ito ay maihahambing sa isang 8 grade. Grandmaster, hindi ba? Nabigla si Lana sa paningin sa harap niya at siya. Nagpatuloy, nangangahulugan ito na ang matandang ito ay kasing lakas ng isang 8 star na hari ng digmaan. Pinutok ni Fane ang ulo sa hula ni Lana. Tiyak na ang matandang ito. May iba pa, ngunit sa palagay ko hindi man siya kalaban. Buntong hininga. Fane. Huminga ng isang mapait na ngiti habang sumagot siya kay Lana. Sapat na, tulad ng Fane. Nahulog ang mga salita, ang matandang host sa entablado na nakasuot ng maskara. Nabigo ang kanyang kamao at itinapon ito sa kamao ng isa pang matandang lalaki. Isa. Maaaring malinaw na masaksihan ang isang layer ng chi enerhiya na nakapaligid sa bald fist ng matandang host. Isang malakas na tunog na tinusok sa hangin at nagpadala ng mga alon. Nag-iling iyon sa lugar ng ilang segundo. Ang matandang lalaki na hinamon ang host ay kumatok pabalik at bumagsak ng malakas sa karamihan. Isang bibig ng ang dugo ay pinalabas. Paf! Isang 8 grade na grandmaster ang sumabog. Malayo na tulad nito, at siya ay nasugatan ng masama. Sino-sino ang impyerno? Ikaw. Ang matandang lalaki sa lupa ay nakatitig na nakamamatay sa matanda sa entablado. Ang kanyang mga mata na puno ng pagkabigla at pagkalito. Ang nasugatan na matandang lalaki ay itinuturing na A. Malakas naman lalaban ng isang pamilya na first class, isang ika-8 grade grandmaster para sa Diyos sake. Ito ay bihirang makita ang isang ika-8 grade grandmaster ay lumitaw sa publiko, ngunit sa ang sorpresa ng lahat, na kahit na ang isang makapangyarihang tao ay hindi ang kalaban ng matandang lalaki sa entablado. Ang matandang may maskara ay gaganapin ang dragon scale sa kanyang pagkakahawak, pagkatapos ay sinaksak niya ang kanyang palad, at nawala ang scale ng dragon. Pagkatapos lamang ay naiinis niya, hahaha, ang pangunahing layunin ng pag-eniaya sa lahat. Sa iyo dito ngayon ay upang maakit ang isang tao, na sa tingin ko ay narito na at nakatago sa loob ng karamihan na ito, tama ba ako? Tumahimik ang matandang lalaki ng ilang segundo. Bago magpatuloy, ang isang tao ay walang iba kundi ang may-ari ng dragon na ito. Scale, hahaha. F asterisk king kideng mo ba ako? Ang scale ng dragon ay talagang nahulog. Off ang isang tao. Ang karamihan ng tao ay nagbulang-bulungan, ang ilang mga tao ay hindi pa rin maaaring magdala ang kanilang mga sarili upang magtiwala sa mga salita ng matanda at pakiramdam na ang lahat ay masyadong mahiwagang. Haha, ang may-ari ng dragon scale, ano ang mali? Hindi ba maglakas loob na lumabas ang ganitong duwag? Ang scale ng dragon ay kasama ko ngayon, halika. At kunin ito kung mayroon kang mga bayag. Ang matandang lalaki ay tumawa ng labis na tulad ng A. Chimpanzee. Hoy, matandang tao, dahil hindi ka auction ng scale ng dragon na ito. Pinapayagan kaming umalis, di ba? Ang ilang mga tao ay tumayo at handa nang umalis. Ang hall. Tama siya. Matanda, hindi kami ang isang taong hinahanap mo. Kaya, tingnan mo na hindi kailanman. Panipi. Maraming salamat mga ka-master sa walang sawang pagsusubaybay.
Isang like, share, and subscribe naman dyan mga ka-master. Abangan ang susunod pang mga kabanata.